Hello guys, kumusta? Magandang araw sa ating lahat. Siyempre maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon sa lahat po ng biyaya na pinagkaloob niya sa atin sa araw-araw. Siyempre maraming salamat din sa inyo guys sa inyong walang sawang panonood at suporta, pagtangkilik. Yun, bali pahinga lang tayo ng isang gabi, night dive ulit tayo. Para sa episode na to, binalikan natin yung area, spot na nakuha na natin ng maraming surahan or unicorn fish. So yun guys, again maraming salamat po. Abang-abang na lang. Thank you Lord, God bless. Yun, kumusta? Ito na, naghahanda na yung mga kasama natin, excited nang makapag-dive. Yun, nagbibihis na sila. At ito, mayroon tayong import, bagong kasama guys. Gusto daw siya sumama sa atin, kaya ito. At syempre ito, mga dating kasamahan natin. Nag-aaral kasi yung iba dito, kaya bihira na lang natin makasama. Bagong recruit to. So yun, abang-abang na lang guys. Ito, naglalakad na tayo papunta sa spot. Malapit lang sa pinagkampuhan. Tinatry natin itong bagong adjust ng ating flashlight. At sana maging okay na siya. At malinaw na. Hello guys, kumusta? Dive ulit tayo. Yung mga kasama natin, nauna na. Itong spot na itong pinuntahan natin, yung dating spot na marami tayong nakukuhang mga surahan o unicorn fish. Try natin balikan, baka malinaw dito at saka makapamana tayo ng malinaw-linaw. Kasi nung nakaraang dive natin, grabe, napakalabo talaga ng visibility doon, pero parang hindi na yata umalon, kaya baka siguro malinaw na rin doon. Ayan guys, try natin makadilihensya tayo dito. Yan, maraming salamat po sa inyong support at panonood. Siyempre sa mahal na Panginoon, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Abang-abang na lang. Maraming salamat. So yun guys, naglalakad na tayo papunta sa may hanggang Bewang na part. Doon na tayo mag-assemble ng ating mga gamit or pins, kapay. Tinatry natin ilawan kung malinaw ba talaga. At ito nga, napakalinaw nga at napa thumbs up pa tayo. Yun oh. Sana may dilihensya at madilihensya tayo dito ngayon. Kahit ano na lang. Unang dive natin guys, may nakita tayong shell. Kaso akala ko may laman. May laman nga, kaso umang. Hindi pwede yan. Ito naman, ngayon pa ako nakakita ng ganitong klaseng nilalang dito sa dagat. At yun, biglang nawala. Bumaon sa may buhangin. At ito guys, ito na yung pinakaasam-asam ko na talagang makita. Blue crab, alimasag. At syempre, dadakutin na natin yan. Huwag na natin yung patagalin, baka mawala pa. Isa kasi ito sa mga paborito natin, kaya ulam ka na bukas. Yun, ang hahaba ng mga sipit. Another dive. Ito, may nakita tayong ganun din nung nona, yung pinulot natin, pero ito may laman na talaga at napakasarap nito. Yung isang kasama natin, ang dami nang nakuha nito, nauna na kasi sila dito, kaya konti na lang or bihira na lang yung nadampot nakita natin. May nauna na palang namana dito guys. Hindi pa kami nakapag-dive na nasa tapat na sila ng kampo namin.
Dalawa sila namamana. Ito, lagayo tawag dito sa isdang to sa amin. Isang klase din ng goldfish. Yan. Pero di pa pwedeng kunin, maliit pa. Ito guys, may nakita tayong longnose emperor. At ito manitis o lagayo. Kinuha na natin. Pwede na to pamprito or paksiw. Yun. Ito na guys yung longnose emperor. Tinira na natin. Pwede na rin to. Bihira lang yung isda na nakikita natin dito na part. Kaya kinuha na natin to. Para may pang-ulam na. At ito na nga guys ang epekto ng pag-adjust natin ng ating flashlight. Malinaw na at saka di na masyadong masilaw. Nakakasilaw yung kasi yung dati. Kaya parang it's a good sign na para pagpatuloy pa natin tong mga ginagawa nating mga adventure, spear fishing adventure. Ito naman guys, tagutungan. Yun. Pero maliit pa yan at saka di natin target yan. Kaya pass muna yan. Ito naman sa dive na to guys, may nakita tayong danggit. Muntik pang mawala sa paningin natin kasi maagos kasi. Ang dali lang namin nakaabot dito na part. Malinaw sana yung visibility kaso maagos naman kaya pahirapan sa pagpigil. Kasi sayang naman may malpasan tayo. Kaya diskartihan na lang. Dito guys, sinwerte tayo ng isang cuttlefish. Halos hindi ko siya mapansin kasi magkasing kulay at halos magkamukha sila ng corals na nasa gilid niya. Napakatalino talaga ng nilalang na to. Buti na lang dinilat ko masyado yung mga mata ko. Ayun, nakita ko siya. At buti maamo. Napanapan natin ng hindi man siya na sentido pero all goods pa din. Ayun guys, mayroon na tayong isang good size na cuttlefish. Yun. Matagal-tagal na din akong hindi nakakakuha ng ganitong klaseng cuttlefish. Ito naman guys, mayroong pusit. Binilingkiran natin. At yun. Malaki na to guys. Kaya sinigurado na natin. At buti na tamaan. Yun. Halos mga nasa kalahating kilo na to guys. Medyo siniwertinget tayo ngayon dito. Pero yung inaasahan natin ng mga unicorn fish, wala pa tayo nakita kahit isa. Kahit maliliit man lang, wala talaga. Baka doon sa may bandang unahan. Doon kasi yun na part. Marami tayong nahuhuling mga malalaki. Nung nakaraang dive natin dito. Ito naman guys, may napana tayong anak ng barracuda. Ayan o. Hindi na natin na videohan kasi timing ng pag-off ng camera natin.
Pinagpahinga ko muna kasi yung camera. At saka naman siya nagpakita. Kaya binanata na natin. At buti napaganda yung tama. Hindi nakagalaw. Dali lang kasi mapunit ng katawan nito guys. Pag hindi muna asinta ng maayos. O hindi tinamaan ng maayos. Ito naman guys, talagbago. Tagbago ito dito sa amin. Itong klase ng tagbago guys, ang lumalaki ng husto ay abot ito ng 1 kilo, 1 piraso. Iba kasi yung hugis ng katawan niya, pahaba. Hindi katulad nung kadalasang nakikita natin sa mga kuha ng mga kapwa natin spiro na pabilog. Ito pahaba yung katawan. Ito yung lumalaki guys. At saka bihira lang to dito sa lugar namin. Ito yung mga tagbago na nasa malalim na part. Ito may nakita tayong crabs guys. Sa ibang tawag dito lukdo-lukdo. Sa amin naman kargador. Ibig sabihin ng kargador, yun o, may karga-karga siya lagi pag nakikita mo siya. At saka sa gabi lang yan talaga lumalabas. Hindi mo makikita sa araw yan. Ito naman guys, yung isda na parang laser yung mata. Yun. Puk. Napakalikot. Pumulupot na siya sa camera natin, kaya hindi ko na siya na pakita sa camera. Andyan na siya sa likod. Ilulupot niya yun, pati yung tali, yung line natin. Itong isda na to guys, pag mabuwan, napakaliwanag ng kanyang mata. Pag ganitong panahon walang buwan, medyo hindi masyado maliwanag. Nagliliwanag lang siya pag natamaan ng flashlight. Yun. Buwan-buwan tawag niyan dito sa amin. Ito naman guys, saguksok. Dinakot ko na lang kasi itong isdang to hindi madulas yung katawan, walang kaliskis. At parang liha yung balat niya, kaya malabo siyang makawala sa kamay mo. Ayun no. Nagwawala na siya. Pero hindi talaga siya makawala kasi ayun, nawakan natin ng maigit. Magaspang yung balat niya. Masarap nito guys sa kinilaw or sinabaw. Hindi pa ako nakatikim niyan sa ihaw. Ito naman guys, andito na tayo sa part nung nakaraang dive natin na maraming unicorn fish na malalaki. Pero iba itong nakita natin guys, napakalaki. Yun, horn snail. Bihira na lang ako makakita ng tulad nitong snail guys. Napakalaki. Siguro mga nasa 3 kilo to or mahigit pa. Bigat, hirap ako mag-angat kasi mabigat, saka isang kamay lang yung hinawak natin. Yun oh, grabe, napakalaki. First time ko pa makakuha ng ganito kalaki. Dati yung tagal ng panahon nakakuha ako ng ganito, nakakita ako pero maliliit, mas maliit pa dito. Yung tinawag ko yung kasama naming isa kasi paaho na siya. Buti na lang timing pagkakita natin dito, pinadala ko na lang sa kanya kasi mamamana pa kami ni Utol. So yun, nakapag selfie pa tayo, video. Grabe, nasyak ako sa laki niya. Napakalaki talaga. Ano kayang masarap na luto dito? So ito guys, dive ulit tayo. May nakita kasi tayong pananggitan, yung ubod. Yun sa pool, pero parang alanganin pagkatama, parang daplis lang. Napakalakas pa naman ng
nilalang na to. Kaya nagdadalawang isip ako kung makukuha ko pa siya o hindi. Nasa maliit na butas pa. Buti yung paghihila natin, natanggal yung nakaharang. At yun, naiangat natin nang walang kahirap-hirap. Nasa malalim na part ko na siya na pana guys. Siguro nasa 6.5 or 7 di pa na. Ayun no. Tagal kong nakarating sa ibabaw. Buti na lang sa may bandang pusod siya tinamaan. Kaya hindi siya makapalag. Ganito kasi yung klase ng lamang dagat guys. Pag pinana mo, dapat sa may bandang pusod or sa part sa may buntot para hindi makapwersa. Nasa buntot kasi yung pwersa niya guys. Yun kasi ang panghawak niya sa mga bato para makatanggal or makatakas sa shaft, sa bala ng pana. Ito naman guys, may yun o, hindi tumagos yung flapper natin. Dun ba rin sa bandang gilid niya, sa may bandang tinamaan pa rin tumagos yung flapper. Pero buti na lang hindi nakapunit at nakuha pa din natin. So ayan guys, maraming salamat ulit sa inyong walang sawang suporta at panonood ng ating mga video. At syempre maraming salamat din sa ating mahal na Panginoon guys. Ayun, paahon na tayo kasi medyo pagod na tayo sa pag counter ng agos. Talagang maagos kasi may mga isda tayo nakikita, kaso pagbalik natin iba na yung bato. Nawala na tayo doon sa bato na may lamang isda. Kita guys, may nakita tayong buntot, kaso pag silip natin biglang nawala. Ito naman guys, danggit. Nasa mababaw na tayo, may nakita pa tayong danggit, kaya kunin na natin. Tinanggal ko muna yung rubber ng pana natin para tusukin na lang, kasi nakasandal kasi siya sa bato. Mahirap na baka masira yung shape natin. Ayun, tinamaan sa may bandang hasang, kaya dagdag ka na pang ulam. Again, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating mga adventure. At sana nasa mabuti tayong kalagayang lahat. Ingat po tayo lagi. So guys, maraming salamat po. Ahon na tayo. Goods na to, pang ulam. Pwede rin pambenta. Salamat, thank you Lord. So ito na lahat yung mga huli natin guys. Konti lang pero malalaki naman, kaya napaka saya ko. Ayan, tinabi ng pinsan ko yung huli ng utol ko. Yun daw yung anak, sa akin daw yung nahuli yung ina. Ayun no, malaki pa sa braso ko yung nakuha nating ubod. So yan guys, maraming salamat. Palubat na talaga yung flashlight ko, kaya ingat-ingat na lang po tayong lahat, at hanggang sa muli, abang-abangan nyo na lang mga sa susunod pa nating adventure. To God be the glory.